Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga katambay. Ito po mga kababayan, mula po nung nagdeklara po ang ating Vice President na siya po tatakbo bilang Pangulo sa 2028 ay nagsulputan na po lahat ang sinasabi pong tandem at posibleng makalaban ng Vice President. Pati po ang mga pwedeng maging Vice President ng ating Vice President Sara Duterte ay nagsusulputan na rin po mga kababayan. Pakinggan po muna natin ang balita at panuorin at saka po natin komentuhan mga kababayan. Umpisahan na po natin. Nagsusulputan na mga tambalan para sa 2028 elections. Kabila na dyan ang posibleng tapatan ng girl power. Sara Duterte at Amy Marcos versus Leni Robredo at Risa Ontiveros. Pero ito ang kakaiba. Merong mga nagtatandem kina Duterte at Senator Bam Aquino. Gayon din kina Robredo at Senator Erwin Tulfo. Narito ang aking report. Para sa bawat... Ang pasabog na ito ni Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tila ipinagkibit-balikat lang ng palasyo. Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo. Kahit na ang umuugong na tambalang VP Sara at Senator Amy Marcos, hindi naman na raw bago. Sila din po ang dating tinawag na Team Itim. So ngayon po, wala pong maaaring tugon at hindi pa po tumutugon o nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Si Senador Robin Padilla ang nagpalutang ng anye girl power na Duterte-Marcos tandem sa 2028. Pero para sa kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Jimmy Bondoc, si Padilla ang karapat-dapat na maging running mate ni VP Sara. Among the very good candidates for VP, because ang Vice President usually is an advocate, no? And si Robin is a very strong advocate of even difficult issues. Ang misis ni Padilla na nang sinabi na hindi natatakbo ang kanyang asawa dahil hindi raw ito deserved ng mga Pilipino. Ang chairman naman ng Partido Reforma na si dating Speaker Pantalon Alvarez, maaga pa pero nagpakita na ng suporta kay VP Sara. Pero ang bise para sa kanila, dapat daw si Senator Rodante Marcoleta na nila'y may prinsipyo at may legislative experience. Lumutang din ang pangalan ni Senator Bam Aquino na kamakailan lang ay nagsabing ideally dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Balik tayo sa palasyo na inintriga ang kulay kanina. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasi naka-pink sa press briefing. Kulay rosas, gaya ng election campaign color noong 2022 ni dating Vice President Leni Robredo. Pero pagilinaw ni Castro, Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po, ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man. ayon pa kay Castro, magkikita sa Naga City sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Totoo po, nagbibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. May iba pa bang pag-uusapan ang dalawa bukod sa issue sa Oplan kontrabaha? Yan ang abangan niyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Sakaling tumakbo si Robredo, isa sa mga lumulutang na posible daw makatambal niya ay si Senator Erwin Tulfo. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or President even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor, marami pa dyan. Tignan muna nila. Siguro pag wala na. Wala ng tao sa mundo. Ako na lang at saka si Madam Leni at saka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro na makikita. Bukas din daw ang oposisyon sa girl power tandem sa 2028. Bakit hindi? Dahil si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siyang bilang isang policy maker. Kaya meron din kakayahang mamuno si Senator Risa.
Mga kapatid, Edwin Garpo, may maalam at may pakit. Ang bihirang buhay ano. Lahat po ng pambato na inuugnay po sa sinasabi pong administrasyon, mga bayan, puro po trapo. Ayon po kay Kamanong. Puro basura. Ayon po kay Kamanong. Puro trapo, puro basura, at puro kain suka. Ayon kay Kamanong. Kain suka, basura, at puro may issue ng korupsyon. Ayon kay Kamanong. Ibang klase. Ibang klase, nakita nyo po, meron pang Amerikano. May lumulutang pang Amerikano. Si Sylvester. Si Iris Sylvester alias Tulpo. Ang bihirang buhay yan. Tapos yung mga isinuka na. Yung isinuka na ng taong bayan at hindi na nanalo. Mga bayan, nanalo lang no makabalik po. Dahil po nagkaroon po ng magaling na COMELEC umano sa ating bansa. Nakalusot na po sila nung nagkaroon po ng napakagaling na COMELEC sa ating bansa umano sa panahon po ng binagoong ang Pilipinas. Ni hindi man lang po matitinag at hindi matatakot ang BP Sara sa lahat po ng pinauugong nila na po pwede na sinasabi nilang babangga sa Vice President Sara Duterte. Lahat po ay nakita at alam na natin kung paano sila maglingkod. Kahit sino po sa kanila. Kahit sabihin mo kay Lenny, kay Risa, na walang insertion na bilyon-bilyon at walang issue. Walang issue sa PhilHealth. Walang issue sa binabayarang mga testigo daw umano, mga kababayan. At sino pa? Si Bam Aquino. Unbelievable, mga kababayan. At kung sino-sino pa na sinasabi po. At pati po ang sinasabing pagkikita raw po ng tinatawag na bangag na kanyang ate at si Lenny Robredo na ang dating Vice President na sinusukan niya. At galit na galit po. Ngayon, magkakasama sila. At yung sinasabi po ng tagapagsinungaling ng Palasyo umano na siya daw po ay nakapink ay wala raw po yung kinalaman sa politika. Kahit araw-arawin mo magsuot ka ng pink, walang pakialam sa'yo ang taong bayan umano. Ano naman ang pakialam namin kung meron ang Pilipinas na tagapagsinungaling na puro kasinungalingan daw umano ang lumalabas sa bibig. Lalong-lalo pagka Vice President ang nagsabi dahil ang tawag ng Vice President sa'yo ay garbage in, garbage out. Puro basura ang karamihan lumalabas sa bibig mo. Kaya nga po, ang Pilipinas ay kahiya-hiya dahil nagkaroon daw po ng tagapagsinungaling ang ating bansa, mga kababayan. At dito naman po sa ating Vice President, mga kababayan, yung umuugong daw po na itatandem, unang-una daw po mga tambay, yung babae, Marcos na naman, saka Duterte. Tama na. Kung si Kamanong po tatanungin, komento ko, tama na. Huwag na. Kung Marcos lang, mga kababayan. Marcos na naman ang itatambal yung vice. Ano po ba binigay ng lahi ng Marcos sa atin, mga kababayan? Kung meron po akong idea kung papayag sila. Kung gusto nila maitandem sa Vice President, sana magpa-hair follicle test sila. Hindi po ba? Kung si Senadora Amy Marcos ay isisingit at magiging Vice President o running mate ng Vice President Sara Duterte at siya ang magiging running mate o sinasabing Vice President niya, sana po magpa-hair follicle test din po siya, pati ang kanyang buong pamilya. Hindi po ba? Para malaman natin na talaga ang ipinaglalaban ng pamilya Duterte na sugpuin ang pulburon sa ating bansa. Hindi po ba? At ang krimen at ang korupsyon. Sana po lahat ng ikakabit sa ating Vice President Sara Duterte, unang-unang polisiya o policy ay magpa-hair follicle test muna. Hindi lang yung mismong
running mate niya, pati pamilya niya, lahat, para malinis at talagang malaman natin na walang gumagamit ng pulburon sa lahi nila. Dahil mismo si Senadora Amy Marcos, siya mismo nagsabi, pati ang anak niya na impluensyahan ng anak na tinatawag niyang bangag ang kanyang kapatid. Hindi po ba? Ang kanyang ading. Hindi po ba? Ang kanyang anak ay naimpluwensyahan din daw po ng mga anak ni Bonget na tinatawag niya. Kaya nga po napakahirap na magtiwala. Lalong-lalo po yung ipinaglalaban mong kontra ka at galit na galit ka sa pulburon. Tapos makakasama mo yung lahi na may issue na gumagamit ng pulburon. Para ka na naman kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo na po pwede kang tradorin muli at buduling muli. Dahil na budol ka na. Pinaniwala ka na ang kanyang kapatid ay matino. Walang karga-karga na pulburon. Matino at gagawa ng kabutihan sa bansa. Hindi po ba? Sino po ang nanligaw para samahan ng kanyang ading? Hindi po ba si Senadora Amy? Tapos, nagsinungaling na nga siya. Nagsinungaling na siya kay BP. Na yung kapatid niya, siya mismo nagsabi na matagal na at hindi nagbabago sa bisyo na pulburon. Sa tingin nyo, pwede na naman niyang gawin yun na magbalat kayo. Magbalat kayo. Hindi kaya? Huwag na. Tama na. Pakiusap. Komento ng inyong lingkod. At kung sinasabi naman po si Robin Padilla, mawawayan, o si Senator Rodante Marcoleta, mawawayan, wala pong problema eh. Kahit sino po. Huwag lang Marcos uli. Huwag na. Okay na yon. Tama na po ang history nila. Okay na po. I-stop na po natin ang history ng Marcos sa pagiging presidente. Okay na po yon, mga kababayan. Grabe na po ang ginawa ng pamilya nila. Ibang klase po. Kaya kung sinasabi po si Rodante Marcoleta, mas maano po ang credential ni Rodante Marcoleta kay Senator Robin dahil lalong-lalo po sa legislative, lalong-lalo po sa batas. Hindi po ba? Pero hindi naman po natin tinatawaran ang kakayahan ni Senator Robin Padilla. Hindi po ba? Parehas po silang magaling. Meron po silang mga kanya-kanyang galing. Pero pagkadating po sa legislative o batas, lamang na lamang naman po dyan si Senator Marcoleta. Pero, hindi po natin pangungunahan, mga kababayan, ang pipiliin ng ating Vice President Sara Duterte. Siya po ang may alam at alam niya kung sino ang makakatulong sa kanya para po sa muling pagbangon ng ating bansa. Hayaan po natin ang ating Vice President na mamili ng makakasama niya at makakatulong niya na hindi siya bubudulin at hindi siya wawalang hiyain. Hindi po ba? Hintayin po natin ang announcement ng ating Vice President. Matagal pa naman yan, sa 2028 pa naman yan. Ang unahin po sana natin muna ay ang talamak na korupsyon sa ating bansa. Grabing korupsyon po. Yan po sana masugpo. At sana po sa lalong mabilis, ang inaasahan nga po natin ay mapalitan na po sana sa lalong mabilis. Nang maitama po, maitama at mapanagot lahat, mga kababayan, magmula sa ulo, sa malalaking isda, sa malalaking buhaya. Yan po ang gusto natin mangyari. At yung sinasabi po, mga kababayan, na hindi po apektado ang palasyo at wala silang at kailanman ay hindi sila apektado sa announcement ng Vice President. Sa ngayon lang yan dahil nakaupo po kayo. Pagka po wala na kayo sa kapangyarihan, baka isa-isa kayong magsitakbo. Ngayon, matatapang kayo, maaangas kayo dahil nasa kapangyarihan kayo at gamit na gamit nyo pa ang pera ng taong bayan. Syempre,
at suportado pa kayo ng mga men in uniform generals umano, paano ka hindi magiging maangas? Pati ang mga men in uniforms natin walang nakikita na naghihirap at lugmok at baon sa utang at bagsak ang ating bansa, lalo-lalo sa ekonomiya. Pero sinusuportahan pa rin kayo. Hindi ka ba magiging maangas doon? Dahil meron kang mga men in uniform na tagapagtanggol ng mga Pilipino, ng taong bayan. Pero nagiging tagapagtanggol po ng palasyo umano. Hindi na naglilingkod sa taong bayan, mas naglilingkod na sila umano sa palasyo. Hindi kaya? Kaya po maangas. Pero pag napalitan po ang administrasyon at naupo po ang isang vice president, malalaman po natin kung gaano po katapang ang mga tao na yan. Pero tinicheck po ni Kamanong, yung tapang po nila ay mawawala po sa Pilipinas. Dahil isa-isa pong sisibat yan umano. Dahil may mga pasaporte na po yan. At ang karamihan pa dyan ay may golden visa. Hindi po ba? Mga kababayan, baka nga yung tagapagsinungaling ng Malacanang may golden visa na yan. Hindi kaya? Yung tagapagsinungaling at yan po, baka po yan, unang umalis po yan ng bansa umano. Pag naging presidente po, ang Vice President Sara Duterte, baka po mawala na rin po sa Pilipinas yan. Hindi kaya? Kung nga si Andy Bautista ng dating Comelec chairman sa panahon ni Pinoy, hindi po ba biglang nawala? Hindi na po umuwi dahil may golden visa na rin. Hindi po ba? Kaya hindi rin posible na mangyari po yan sa Comelec chairman ngayon. Sa dami po ng issue na binabato sa kanya. Baka meron na rin pong golden visa yon. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa mga politika na nag-aambisyon at ikinakabit at ipanlalaban sa ating Vice President. At syempre po, ang mga matunog na pangalan naman daw po na pwedeng maging Vice President ng ating Vice President Sara Duterte. Ang komento ni Kamanong, hayaan po natin ang ating Vice President na mamili ng kanyang katandem. Karapatan niya po yon. Huwag po natin siyang pangunahan. Pero tayo, mga kababayan, kung ano man ang gusto niya, ay tayo po ay susunod sa ating Vice President. Mabuhay po kayo, Vice President Sara Duterte, at maingatan po kayo. Lalo-lalo po sa inyo pong mga araw-araw na gawain at mailayo po kayo sa kapahamakan dahil sa dami na nagpapabagsak sa inyo. Maingatan po sana kayo. At ang inyong buong pamilya at ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po din sa kapahamakan at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po. At kami po ay patuloy na nagdarasal para sa inyo pong kaligtasan. At muli po mga tambay, thank you rin po sa gusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. God bless po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Bye-bye!